Hindi na lang anomalya sa mga flood control project ang inuungkat ng Senado, kundi maging sa mga farm-to-market road. Lumabas sa pagdinig kanina na ilan sa mga kalsadang ito ay sobra-sobra ang presyo o dineklarang gawa na kahit hindi pa. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Habang patuloy na nadidiskubre ang mga flood control project na substandard o hindi talaga na itayo, lumabas naman sa pagdinig ng Senado na meron ding kahalintulad na nagaganap sa pagtatayo ng mga farm-to-market road. Ito yung mga kalsadang itinayo sa kanayunan para madaling maibiyahe papuntang merkado ang mga produktong pang-agrikultura. Sa paghimay ni Senador Sherwin Gatchalian, lumabas umanong may mga farm-to-market road na labis ang presyo. 15 million pesos per kilometer ang dapat na presyo ng ganito ayon sa Department of Agriculture o DA. Pero may umabot pa raw ng mahigit 300 million pesos per kilometer ang halaga. Hindi lang to extremely overpriced, extremely overpriced. Based on sa nakikita ko na pinapakita niyo, Mr. Chair, medyo shocking. But I guess siguro magandang itanong dyan, Mr. Chair, is yung ating bagong sekretary ng DPWH na matulungan tayo na mahimay ito. Ayon kay Gatchalian, abot sa 10.3 billion pesos ang halaga ng overpriced na mga kalsadang tinukoy niya. Equivalent to about 683 kilometers. So yung 683 kilometers, Mr. Chairman, pwede na tayong gumawa ng kalsada from Manila to Apari ng isang kalsada, no? 2 lanes. Ang iba nga, ni hindi nagawa o ghost project. 125 million pesos ang halaga ng ganyan na inireport ng Department of Public Works and Highways o DPWH na gawa na pero hindi pa pala nagagawa. DPWH ang gumawa ng farm-to-market roads ayon sa DA. Meron kami nakita sa Davao Occidental na ghost pero 2021-2022 projects yun na ghost. Meron din sa Zamboanga City na ghost. Hindi rin umano ito ipinaalam ng DPWH sa DA bago gawin. Kaya aalamin ng DA kung alin sunod sa kanilang roadmap ang naturang mga proyekto. How does that work? Hindi kayo nag-concur? Ibig sabihin, binaypass kayo at tinuloy? Ganun ba yun? Yes, Mr. Chair. So parang flood control, may nagbabypass, dinediretso dun sa... Galing itong mga projects na ito. Ayon kay Gatchalian, 3 sa malalaking contractors ng farm-to-market roads ay gumawa rin ng malalaking flood control projects at kasama pa sa top 15 contractors na tinukoy ni Pangulong Bongbong Marcos. Sinusubukan pa namin silang hinga ng pahayag. Dagdag niya, Bicol at Eastern Visayas ang mga rehiyong may pinakamaraming farm-to-market roads noong 2023. Tinignan namin rin yung projects noong 2023, slide 11. Majority of the projects nasa Region 5 and Region 8. Region 5, Bicol ba yan? Bicol Region and Region 8, ano? Tacloban? Tacloban Region. Okay, kilala po na yan. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Lord, please send some help. Namigay ng tulong ang Labor Department sa mahigit 2,000 pamilyang apektado ng lindol sa Bogo sa Cebu. Nakatutok si Femari Dumabok ng GMA Regional TV. Tila nakiramay ang panahon sa pagdadalamhati ng pamilya ng mga namatay sa pagyanig ng magnitude 6.9 na lindol noong Martes, September 30. Umaga pa lang kanina, walang tigil na ang pag-ulan hanggang sa nailibing ang 11 biktima. Walang paglagyan ang paghihinagpis ng mga naulilang pamilya. Kasama sa nagdadalamhati ang magbayaw na sina Neljun Tapang at Ariel Kailan. Ang dalawa na parehong construction worker na sa pinagtatrabahuan nila sa bayan ng Liluan nang yumanig ang lindol. 2 buwan pa lang mula nang mamatay ang asawa ni Ariel at ang kaisa-isa nilang anak na 2 taong gulang kasama sa mga nasawi sa lindol. Iniwan niya ito sa pangangalaga ng kapatid ng kanyang asawa at may bahay ni Neljun na si Joan. Pero nasawi rin si Joan at 2 niyang anak
edad 2 at 6 anyos. Matapos matabunan ng malalaking bato. Nagya pong kahuot sa dugan, ma'am. Wala sila ng tulo. Blanco kag si plano? Si plano sir. Pag plano mo, kaya mura pa magkublang ko gulang utok. Sa kuwang bahin sa lisod kayo mawalag anak. Ya, maura po na usa po. Maura po na usa mo. Ya, lisod sa kayo. Mula sa Barangay Binabag, dinala ang mga kabaong sa Corazon Cemetery sa Barangay Sambag sa Bugos City. Sa Barangay Pulang Bato naman, bakas pa rin ang pinsala na iniwan ng malakas na lindol. Ang mag-amang Crisostomo hanggang tingin na lang sa nasira nilang bahay. Inilibing noong linggo ang asawa ni Jeffrey at dalawa nilang anak na babae, edad 12 at 16 anyos. Siya at ang 13 anyos na anak na lalaki ang nakaligtas sa lindol na ayaw nang bumalik sa lugar. Pagkatapos ng isang ligong pagyanig ng magnitude 6.9 na lindol dito sa Bugos City, isa sa grabing apektado itong Barangay Pulang Bato. Pero sa ngayon, unti-unti nang bumabangon ang ilan sa mga residente dito. Pero ang mag-amang Crisostomo, kung saan dito namatayan ng asawa at dalawang mga anak na babae, ang natroma na. Sakit na sa na ma'am. Naman duwa. Para makapuyo medyo relasyon na kayo na amog ya pamanunaan silang tulo. Panawagan ninyo ngayon sir para sa muling pagbangon sir. May tulong nga gamay. Magtinda lami. Kung saya mong tinda, mauna lang ginamo ang kaning kamutan na pagka-eskwela sa kong anak. Namigay naman ng 5,400 pesos na financial assistance ang Dole 7 sa mahigit 2,000 pamilya na namatayan at nawala ng trabaho sa Bugos City. Ayon sa Dole, mamimigay din sila ng livelihood sa mga pamilya ng mga namatay. Sa entire Bugo is 14 beneficiaries. So aside sa tupad na cash assistance na binigyan natin sa kanila, mayroon tayong livelihood program doon sa mga namatayan. Ngayong araw, halos wala nang makikita sa gilid ng kalsada ng mga tao na may dalang placard na humingi ng tulong. Malaking pasalamat po namin sa mga tumutulong po namin dito po sa area namin dahil doon may nagbigay ng mga supply lalo na pagkain at saka tubig. Naka-encourage po na di po tayo dapat mawala ng pag-asa. Pero patuloy pa rin ang nararamdamang aftershocks. Sa pinakahuling tala ng FIVOX, mahigit 9,000 na ang naitalang aftershocks. Para sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, ako si Fe Marie Dumabok. Nakatutok 24 oras. Nag-ikot ang MMDA sa ilang lugar sa Parañaque, Pasay at Taguig. Iyan ay matapos makatanggap ng ilang ulit na reklamo sa President's Hotline tungkol sa maling pagparada. Nakatutok si Oscar Oida. Kahit umuulan, tuloy ang bantay sa gabal operations ng MMDA Special Operations Group Strike Force. Kabilang sa mga pinunteriya, ang President Avenue 4th Estate Subdivision sa Parañaque na inuulan din umano ng violators. Ilang sasakyang unattended at illegally parked pa ang inabutan, kaya kaliwat kanan ang nangyaring hatakan. Ayon sa MMDA, mangilang beses na ron narereklamo sa President's Hotline 8888 ang umano'y bara-barang pagparada. Yung 8888 is one of the most prioritized complaint mechanism na required po tayo na gumawa po ng action within 72 hours. Nasampula naman sa may Naiya Road sa Parañaque pa rin ang mga tindahan. Ginawa kasi nilang imbakan ng gamit ang mga bangketa, kaya pinagkukuha ang mga ito tulad ng kariton, sampayan at kung ano-ano pa. Tinikitan din ang mga nakaparada ng alanganin. Binatak naman o tinikitan ang mga sasakyan sa Post Office Street, corner Aurora Boulevard sa Pasay City. Wala ring kawala ang ilang tindahan, pati ang Lotto outlet na yan na nakapwesto sa mismong bangketa. Binaklas ito at kinumpiska para di na magamit. Napaka-importante, lagi po natin sinasabi ang paulit-ulit po, ang mga sidewalk it's beyond the commerce of men. At hindi lang po yan, ang mga sidewalk ay hindi po ito nilalagyan ng mga extension ng negosyo. Sa may Chiniros Extension naman, parting Taguig, may mga illegally parked lalo sa gilid ng mga establishmento. Kung tutuusin, may mga local enforcer namang naninita.
Yun nga lang, kapag wala na sila, babalik na naman ang mga pumaparada ng alanganin. In fairness, nababawasan. However, as I said, kailangan pa rin po natin ng strong collaboration, hindi lang po sa ahensya po natin sa MMDA, but also down to the barangay level. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Isang grupo sa Isabela kamuntikan ng tamaan ng kidlat at ang tumamang kidlat na videohan pa raw nila. Hindi raw napigilan ang sama ng panahon sa Quezon, Isabela ang bonding ng grupo ni na James. Lakas loob pa rin kasi silang tumambay sa bukid. Kumikidlat at kumukulog na doon. Nung kumikidlat na po, sabi ng pinsan ko, mag-video ka para matsambahan natin yung kidlat, sabi po ng pinsan ko. Tapos ako naman po, nag-video naman po ako. At tila narinig sila ng langit. Ito kasi ang sunod din ang na-record. Isang kidlat na tumama ilang metro lang ang layo mula kina James. Ang lakas nito, umabot daw sa kinatatayuan ng grupo. May tumama pala sa kamay ko. Parang grounded, nabitawan ko yung phone ko tapos pinulot ko agad, tapos tumakbo. Di ko na malayan na-off ko pala yung phone ko kaya natigil yung video. Ang hindi na raw nakunan sa video ay kung paano sila nagpulasan. Nagulat po tsaka natakot. Sa kabila nito, lakas loob pa rin daw binalikan ang lugar kung saan tumama ang kidlat. Tumama po yung malakas sa puno ng saging tapos yung lupa nabungkal din po. Ayon sa Pag-asa, ang tawag sa kidlat na video ni na James, fork lightning. At kahit daw ilang metro ang layo nila kung saan tumama ang kidlat, lubha daw itong delikado. Possible na magkaroon sila ng electric shock. Mayroon kasi tinatawag ng ground current. Yung paggapang ng kuryente kung saan dumapo una yung kidlat at pakalat doon sa mga areas na dinapuan nito. Yung naramdaman nila ay maaaring ground current. Pero posible nga ba na ang pagtama ng kidlat ay dahil daw sa hawak na cellphone ni James? Maaaring naging multiplier yung hawak nilang devices. Yung ulap natin, nagse-separate yung positive at negative charge. Yung positive charge nasa ulap, nasa tuktok. Yung negative charge na nasa ilalim ng ulap, mag-a-attract yan ng positive charge sa ground. At isa raw sa maaaring source ng positive charge ay mga gamit na gawa sa metal o bakal. Ano ba dapat gawin para maiwasang mangyari ito? Kuya Kim, ano na? Kapag kumikidlat, mahalagang mag-ingat. Ang tama kasi ng kidlat ay maaaring makapaminsala o di kaya ay makamatay. Kaya kapag kumikidlat, iwasan ang mga open area gaya ng bukid, beach o kalsada. Huwag din magkubli sa ilalim ng puno. Sa halip, pumasok agad sa loob ng bahay o gusali. Lumayo sa mga bintana at pinto. Iwasan din ang paghawak sa mga metal o kable. At i-unplug din mula sa power sources ang mga gamit kung maaari. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Budget reset ang panawagan ng isang grupo sa Kamara dahil meron umanong 200 bilyong pisong pork barrel sa panukalang budget sa 2026. Itinanggi yan ng Senior Vice Chairperson ng Appropriations Committee at nakatutok si Tina Panganiban Perez. Nang pasimula pa lang ang budget hearing sa Kamara, inanunsyo ni Nooy Speaker Martin Romualdez ang pagbuwag sa tinawag na small committee na sinasabing nasa likod ng mga insertions sa national budget matapos itong aprubahan. The House has opened its doors wider than ever before. We've ended the practice of the small committee. We welcome civil society observers. Ang ipinalit sa small committee, ang Budget Amendments Review Subcommittee o BARC na sisilip sa budget bago pa ito ipasa. Pero ngayong nakaumang ng aprubahan ng Kamara sa second reading ang panukalang 2026 budget, pagsisiwalat ng People's Budget Coalition, meron pa rin umanong pork barrel dito sa halagang 230 billion pesos. Sa halip na linisin daw ang budget process, isiningit umano ng BARC ang bilyon-bilyon para sa mga programang nagpapalawig ng political patronage gaya ng mga ayudang AIX at tupad.
Hindi rin daw inalis sa mga alokasyong hindi malinaw at madaling maabuso, gaya ng confidential funds at lumobong unprogrammed appropriations o yung mga programang nakalista kahit wala pang malinaw na ipapampondo. Kaya panawagan nila, i-reset ang budget, linisin at magpasa ng budget na tunay na tumutugon sa pangangailangan ng bansa. Pinuna rin ng ilang kongresista ang unprogrammed appropriations. This is not fiscal prudence. It is fiscal abuse. These are clearly programmed obligations that should have been placed under the regular budget, not hidden in the unprogrammed appropriations. We are effectively giving the executive a blank check worth $250 billion pesos. Worse, these funds have become a fund for pork barrel politics. Pero giit ni House Appropriations Committee Senior Vice Chair Albert Garcia, walang pork sa 2026 budget. Actually, this is not congressional pork. These are the normal programs and ng ating national government. Yung MAIP, TUPAD, AIX, normal programs po yan, continuing programs that benefit the poor. Pork, parang may discretion yung... Yes. So may ganun po bang klase? Wala akong discretion because these are budgets of the agencies. So after the passage, yung agencies na po mag-i-implement nito. Di tulad ng small committee, nagpupulong ang BARC bago aprubahan ang panukalang budget at namamonitor ito online. Habang ang small committee, pribado ang pulong matapos aprubahan ang budget. Makikita rin sa tinalakay na amendments ng BARC kung sino ang humiling ng amendments. Nagsagawa rin ng adjustments sa unprogrammed appropriations. Hindi pork, pero it's, the budget is an ongoing work in progress. Tinatry natin i-improve every year para mas sensitive tayo sa needs of the people and the call of the people. Ang nangyari po nung mga nakaraan ay bumatak po galing sa SAGIP to fund infrastructure projects, some of which are flood control projects. So tinitingnan po natin ano po yung pwede nating gawin para sa 2026 at sa mga susunod na taon. Wala na po yung ganon. Ibig sabihin, hindi na po makakabatak ng infrastructure projects from SAGIP. Target ng Kamara na aprubahan ang panukalang budget para sa 2026 sa Biyernes, October 10 sa ikalawang pagbasa at sa Lunes, October 13 sa ikatlot huling pagbasa. Ito ay kahit ang huling araw ng sesyon ay sa October 10. Under the Constitution, we are allowed to extend, provided that we get consent from the Senate, that we will be extending our session for not more than 3 days. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. 6 na kandidato sa pagkasenador noong 2022 elections ang iniimbestigahan ng COMELEC. Yan ay dahil sa pagtanggap umano nila ng campaign contributions mula po sa mga government contractor. Ayon sa COMELEC, 3 sa iniimbestigahan ay nakaupong senador pero si dating Senate President Cheese Escudero lamang ang pinangalanan. 3 iba pa ang hindi nanalo. Sabi ng COMELEC, 55 contractor ang naging campaign donors pero hindi pa nila papangalanan. Nakikipag-ugnayan na ang COMELEC sa DPWH para matukoy kung alin sa kanila ang may kontrata sa pamahalaan. Dati lang sinabi ni Escudero na bukas siya sa pagkakataong patunayan na wala siyang nalabag na batas. Base sa Omnibus Election Code, hindi pwedeng magbigay ng contribution para sa partisan political activity ang mga may kontrata sa gobyerno. Hindi biro ang makapagpundar ng sariling bahay. Kaya doble ang sakit ng pagkawasak ng tahanan ng ilang nilindol sa Cebu. Tuloy naman ang paghahatid ng GMA Kapuso Foundation ng tents at food packs sa mga sinalanta ng lindol. Sa loob ng 4 na dekada, pangingisda ang ikinabubuhay ni Jessan. Ang pagpalaot sa dagat nagbunga, kaya nakapagpundar siya ng bahay. Namamahagi rin siya ng isda sa mga nangangailangan. Pero nitong September 30, tila binagsakan siya ng langit at lupa matapos yanigin ng 6.9 magnitude na lindol ang Cebu. Ang
kanyang bahay sa baybayin ng Medellin, nakitaan ng bitak ang pader. At 4 na araw matapos ang lindol, tuluyan itong nasunog ng magka-short circuit. Sa kabila ng mapait na pinagdaanan, hindi nawala kay Jessan ang pagmamalasakit sa kapwa. Nang makitang nababasa sa ulan ng mga kapitbahay na nagpapalipas ng gabi sa gilid ng kalsada dahil sa takot na biglang lumindol ulit, binigay ni Jessan ang mga natitirang plastic bag ng isda para may panangga sila sa ulan. Nandun sila kasi nakatayo na ng banig. Banig, oo. Saka kumot. Banig. Oo, malakas na ang ulan. Naisipan ko na kumuha ako ng plastic para sa isda namin. O doon kami sa laod. Yun ang gamitin namin pag umulan. Pasok kami sa plastic. Upo kami. Hanggang ngayon, sa kalsada pa rin sila naninirahan dahil sa patuloy na aftershock. At ang kanyang panawagan, Nawagan ako mabigyan ako ng tulong kasi ang nakasama ko sa salanta ng lindol o sa pagsunog sa bahay namin. sa paglilibot ng GMA Kapuso Foundation sa Northern Cebu, naabutan nating nag-aayos ng bahay ang mga residente. Agad tayong nagtungo sa Medellin, San Remigio at Bogo para mamahagi ng mga tent para meron silang pansamantalang matirahan. Nagbigay rin tayo ng food packs, tinapay at tubig. Sa kabuuan, 16,000 individual ang ating nahatiran ng tulong. Daghang salamat, Kapuso! At sa mga nais tumulong, maaari po kayong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metrobank Credit Card. Matinding parusa ang naghihintay kay Metena matapos mabigo ang kanyang plano laban kay Zaur. Pero ang Encantadix tila can't get over pa rin sa shape-shifting ni Metena bilang si Ayeshka na ginampanan naman ni Andrea Torres. Ipinasilip ni Andrea kung paano niya pinaghandaan ang short but sweet na cameo sa chika ni Aubrey Carampel. Sexy and seductive. Siya si Ayeshka, ang special role na ginampanan ni Kapuso star Andrea Torres sa Encantadia Chronicles Sangre. Isang dama ng Lireo na ginaya ni Metena ang anyo para makalapit kay Zaur, na karakter naman ni Gabby Eigenman. Bago sumabak sa taping, pinag-aralan daw ni Andrea ang sayaw na kanyang gagawin para sa karakter. Pero hindi lang siya basta nagpa-sexy at nagsayaw. Dahil napasabak din siya sa fight scenes. Dahil hindi lamang ako isang dama, at ako'y higit na malakas kesa sa'yo! Super happy ako kasi na-miss ko rin mag-fight scene. Na-miss ko rin naman magpa-sexy somehow. Gumawa na rin ako ng soap na fantasy and action. So it's nice to do that again. Ang cameo ni Andrea, short and sweet man, satisfied at na-enjoy raw niya dahil masasabi na rin niyang na-experience niya na mapabilang sa mundo ng Encantadia. May pasili pa nga sa ilang clips kung paano inaral ni Andrea ang kanyang sexy dance steps. Ang ingay ng ang ingay ng IG ko. Nakita ko rin yung mga comments nila sa YouTube. Super kilig ako syempre kasi yun naman ang gusto natin every time na may ginagawa tayong role. Ma-appreciate ng tao, ma-entertain sila. So at least na-achieve naman natin. Bukod sa hinanga ang stint niya sa Encantadia, Okay lang ako dito. sinusubaybayan din siya tuwing hapon sa GMA Afternoon Prime series na Akusada. Mas nakakaintriga na raw ang mga susunod na episodes ngayong unti-unti nang nabubunyag ang plot twists. Nag-CR lang. Talaga namang booked and busy si Andrea dahil bibida rin siya sa first ever vertical series produced by GMA Public Affairs. Makakatambal niya roon si ex-PBB housemate Will Ashley. At dahil sinubaybayan daw ni Andrea ang PBB Celebrity Collab Edition, pakiramdam daw niya ay kilalang-kilala niya si Will kahit first time pa lang nilang magkatrabaho.
Alam kong introvert siya. Ang ginawa ko na lang, inanano ko siya, minoltok ko, habang tumatagal kumukulit. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. And that's my chika this Wednesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky Emil. Thanks, Iya. Salamat sa iyo, Iya. Thanks, Iya. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules, 78 araw na lang. Pasko na. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.